Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Muli mga kinigilig mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating mga aralin ang pinagaang Quran. Medyo marami-rami ang vocabulary nito. Inshallah, sikapin natin memoryahin at isa-isip natin na bawat salita na ating minimemorya mga kapatid, ito ay salita ng Quran. Inshallah, bawat litra ayon sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay mayroon tayong kantimpala. Muli, simulan natin sa verb. Baka, yabki, buka, verbal noun, cry, weep, gagamit ng ala. Hakama, yahkumu, hukom, verbal noun, past judgment, gumagamit ng be o kaya ala. Bahaka, yadhaku, verbal noun, bahak, laugh, gagamit ng preposition na li, be at saka ala. Pareho lang ang tatlong yan. Ada, yaudo, verbal noun, ayada, visit the sick. Ada, yaudo, ang verbal noun ay aud at saka maad. Ang meaning ay return. Doon sa visit the sick at saka return, pareho lang na verb. Pero ang verbal noun ay magkaiba at magkaiba ang kanyang meaning. Marada, yamrado, marad. Ang marad ang verbal noun. Pol-el, bisik, nagkasakit. Qadda, yakuddo. Siya pala ang verb na ito. Doon yun sa ating reading selection sa hulihan ng lesson 21 na ito. Inshallah, sikapin nating memoryahin. Ibig sabihin cut, turn, pinunit. Kaddon ang verbal noun. Dito tayo sa nouns and adjective. Awalo, ola. Ginagamit siyang first member ng construct at ginagamit din siyang adjective. At napag-aralan natin ang ruling sa mga adjective kung ang noun na kanyang minomodify ay lalaki, lalaki din siya. Ito ang lalaki, awal. Awalo, yun ang lalaki. Ang babae ay ola. Bari, ang plural ay abriya. Free o blemish or guilt. Gumagamit ng min. Sa salita natin ay inosente, walang kasalanan. Fulan, kung babae ay fulana. Ito ay isang dummy name. Marib, marda, ang plural, sick, ill. Ida, sinusundan siya ng madi o kaya mudari na Joseph na ang meaning ay if. Ito ay para doon sa possible conditional sentence. At inshallah, ito ang mapag-aralan natin sa lesson 21 na ito. Ang possible conditional sentence o real conditional at saka impossible. Ito namang law na ito, dito sa impossible conditional, nasusundan pa rin siya ng madi. Laula, sinusundan siya ng noun na nasa nominative o kaya inclitic pronouns o kaya independent pronoun. Were it not for, kung hindi lamang sa ating salita, kama, as, just as, kagaya sa. Narito ang reading selection vocabulary sa hulihan ng lesson na ito. Pagkatapos ng ating mga exercises, inshallah, sanayin nyo yung sarili sa pagbabasa ng walang vowels at sikapin ninyong memorahin itong mga vocabulary nito. Magkahalo na dito ang verb at saka noun. Waswasa, verb ito, whisper. Liyobdia, ang verb na ito, ganitong forma ng verb. Sisimulan natin ang pag-aaral nito sa lesson 23. Pero sa pagkataong ito, memoryahin nyo na lamang. Liyobdia, in order that he reveal. Galing siya sa verb na bada. Bada, yabdu, appear, ibig sabihin. Warrior, was kept secret. Sawa, ang plural ay sawat. Siya nga pala, kung maalala nyo sa ating ruling ng sound feminine plural, ang ta'marbota ay tatanggalin at palitan ng alif at ta. Ngayon, kung tinanggal ang ta'marbota,
palitan ng alif, di ba magkasunod ang dalawang alif? Ang rolling sa Arabic, kapag magkasunod ang dalawang alif, mas mainam na sinusulat ng ganito. Alif na mayroong sign na madda. Ibig sabihin, long vowel. Ang basa, sawat, shim, private parts, aura, kasama, swirto, nanumpa, tapyaka yaksifani, tapyaka nagsimula, yaksifani, nagtakip, they began to pile on. Nada, nida, nabanggit ko na ang ganitong mga forma ng verb, mapag-aralan natin ito sa lesson 23 pataas. Call out to, tinawag. Nako nanna. Nako nanna. Ang original nito ay kana yakono, nakono, pero may dinagdag na no na mayroong shadda. Inshallah, sa lesson 22 ito na mapag-aaralan ang non na shadda na dinudugtong sa mudari'. We shall surely be. Pagdidiin ito na tiyak o talaga na mangyayari ang aksyon. Mustaqar, habitation, tirahan, resting place. Tahyaw na, you will live. Ngayon, dito tayo mga kapatid sa pattern ng passive voice. Na kung saan, napag-aralan natin ang madi o perfect, active, sa lesson 6 pa. Sa pagkakataon namang ito, ang passive voice naman ang ating pag-aaralan at dito ang simula ng pag-aaral ng pattern na napakadali na lamang. Kung naunawaan niyo maigi ang naunang mga lessons, minaster niyo ito. Magsimula dito sa lesson 21. Lahat ng mga patterns dito ay napakadali na lamang. Tingnan yung maigi ang pattern. Fu'ila. Lahat ng mga body na pag-aralan natin na ang gitnang litra ay maaring A, maaring I, maaring O. Pero dito sa passive voice, lahat ay I. At ang unang litra ay dhamma, O. Fu'ila. Fu'ila. Halimbawa, sami'a, I ang gitna. Ganun pa rin yun. So, mi'a. Kaso lang, itong mga passive voice na verb na ito, special lamang siya sa transitive verb. Ang mga intransitive ay hindi pwedeng maging passive. Halimbawa niyan, sa pattern na fu'ila, halimbawa ang wajada. Wajada, ang unang litra ay gawin mong dhamma. Ang gitna ay kasra. Ngayon, ang basa ng wujidta, doon na yun sa anta. Sa madaling salita, ang passive voice na ito, kung namemorya natin ang madi, fa'ala, fa'alat, fa'ala, fa'alata, fa'alo, fa'alna, gayon din naman ang pattern na ito, ang tasrif nito ay pareho lang. Ang inibalang ay una at gitna. Ibig sabihin, ang passive, halimbawa, kung isa-isahin natin ang tasrif, fu'ila, huwa yun. Fu'ilat, hiya. Fu'ila, fu'ilata, fu'ilo, fu'ilna. Ganon na siya. Fu'ilta, kaya doon sa wajada, wujida, wujidat, wujida, wujidata, wujido, wujid na. Sa anta, wujidta. Ang meaning ng wujidta, you were found. Sa madaling salita, ang passive voice na ito, wala siyang doer ng aksyon. At ang tumatayo bilang doer dyan ay ang original na object. Yung direct object. Kaya, ang wujidta, anta, yun ang direct object ngayon. Pero siya ang ginawa ngayon na tumatayong doer ng aksyon. You were found. Ngayon, kung ikumpara natin sa English, ang active, he found you. Ang passive, you were found by him. Sa English, tinuturing ng passive ito. You were found by him. Sa Arabic, walang katumbas ng by him. Sa Arabic, you were found by him, ito ay active pa rin siya. Ibig sabihin sa Arabic, wujidta, you were found. Hindi pwedeng dadagdagan ng by Juan de la Cruz o by him. You were found by them. Hindi ganun sa Arabic.
Tandaan na ang passive voice sa Arabic na ito na pattern na fu'ila, wala siyang doer ng aksyon. At ang tumatayo bilang kinatawan, yun ang original na direct object. Ngayon, tingnan ninyo ang verb sa lesson 1 pa na khalaqa. Ang una, dhamma. Ang gitna ay palaging i. Khuliqa. Kung hiya khuliqat, khuliqa, khuliqata, khuliqu, khuliqna. Madali lang. Kung memoryado na natin ang madi na active, ang passive naman, ang una at gitna. Ang una ay dhamma, ang gitna ay kasra. Ganun lang. Ngayon, dito naman sa hollow verb. Ang hollow verb, ang pattern ay fila. Ang pattern ay fila. Ang fila, huwa. Filat. Fila. Filata. Filo. Filna. Ganun na siya. Tanggalin na ang ya kapag nagsimula doon sa consonant ending. Halimbawa, yung verb na qala. Qala, qila. Halimbawa, ama qila lakum, was it not said to you? Dito naman tayo sa wiklam. Kayo din naman ang wiklam na pag-alaman natin na sa active voice, ang wiklam nito ay maaring waw, maaring alif maksura, maaaring ya. Pero ang passive voice ay ito lang ang pattern ni isa lang. Fu'iya, kagaya sa da'a, du'iya, naha, nuhiya. Dito naman sa geminate verb o double verbs, ang pattern naman ay fulla. Ang active niyan ay falla. Falla. Pero ang passive, fulla. Kagaya sa dalla. Ang passive ay dulla. Gayon din naman kung paano ang active voice ng double verb na ito. Halimbawa, dalla, dallat sa tasrif. Ang homa, dalla, dallata, dallo, dalalna. Dalalna doon sa consonant ending. Ngayon, kung passive naman, dulla, dullat, dulla, dullata, dullo, dolel, na, doon sa hodna. Sa anta, dolelta. He was guided. Dolelta, you were guided. Dito tayo ngayon sa isang sentence kapag ka ang verb ay dalawa ang kanyang transitive. Halimbawa sa ating salita, binigyan kita ng pera. Dalawang transitive yon. Una, ikaw. Pangalawa, na object ay pera. Kapag kadalawa ang transitive, tingnan nyo ang unang halimbawa, Ja'alallahu al-arda maskanan li Adam. God made the earth a habitation for Adam. Ngayon, ang passive voice, ju'ilat. Bakit ju'ilat? Kasi ang direct object ay ard. Ang ard ay feminine. Kaya ju'ilatil ardo bilang naib o kinatawan ng doer ng aksyon, siya ay nominative. At ang pangalawang direct object, yun ngayon ang mananatiling accusative. Ju'ilatil ardo maskanan li Adama. Kung ihambing nyo doon sa unang sentence, Ja'alallahu al-arda maskanan li Adama. Dalawang accusative kasi dalawang direct object. Pangalawang halimbawa, Ra'awul malika zaliman liqawmihi. Ra'aw. Ang doer dito ay they. They considered the king a tyrant of his people. Ngayon, gawin nating passive voice. Itong ra'aw. Ang batayan ngayon ay ang direct object na malik. Huwa. Kaya ro'iya. Ro'iya. Ro'iyal maliko. Dhamma siya. Tapos, ang pangalawang direct object ay mananatiling accusative. Ro'iyal maliko zaliman liqawmihi. The king was considered a tyrant of his people. Lipat tayo sa pangalawang mapapag-aralan natin sa lesson 21. Ito nga yung conditional sentence na binanggit na natin sa simula pa lang. Ang conditional sentence, mayroon itong dalawang bahagi. Tinatawag na protasis. Hindi ko alam ang tamang bigkas nito sa English. Protasis at apodosis. Ang protasis na tinatawag, ito yung antecedent na siyang
na siyang kondisyon ng conditional sentence. Ang apodosis, ito naman yung consequent o yung kinahinatnan o resulta. Ngayon, ang conditional sentences, dalawang uri siya. Real at saka impossible. Ang real na tinatawag, ito yung mga conditional na fulfillable. Pwedeng may sakatuparan. At ang impossible, hindi. Ngayon, dito tayo muna sa real conditional. Ang protasis, in clause, in, ibig sabihin ay if, susundan siya ng madi o kaya mudari' na Joseph. Ang verbs naman ng apodosis, maaring madi, mudari' na Joseph, maaring mudari' na indicative, maaring pautos, at maaring nominal sentence. Halimbawa, in fa'alo dalika zalamu. Pwede rin yan na Joseph. In yafa'alo yadhlimu. If they did that, they will be unjust. Ngayon, gusto kong linawin na ang kaibahan patungkol dito sa Madi at Joseph na mudari'. Wala itong malinaw na kaibahan. At ang kahulugan ng mga verb dito, alam natin na ang Madi, na ang forma ng Madi ay nagpapahiwatig ng past tense. Ang Joseph naman ay maaring future, maaring present. Kaya hindi naman ang indicative. Okay? Pero dito sa conditional sentence, tenseless siya. Hindi malinaw ang kanyang tense ng mga verb. Ano ba siya? Madi ba siya? Past tense ba siya? Present o kaya future? Nagiging malinaw na lamang ito doon pa rin sa context ng sentence. Dito tayo sa pangalawa, doon sa protasis na idha clause, susundan siya ng madi lamang, madi. Ang halimbawa, idha mitna wa kunna turaban wa idhaman inna lamab'uthun. When we are dead and dust and bones, are we really going to resurrected? Idha ra'aw qalu inna ha'ula ilabbalun. When they saw them, they said, these are gone astray. Idha qala al-abdu alhamdulillah mala'an nuruhul arda. When a worshipper says, praise God, His lights fills the earth. Dito pa rin tayo sa protasis na idha clause. Idha clause, followed by Madi. Sunod na halimbawa, idha matabno Adama, yan kate amaluho. Dito naman ay Joseph. When a human died, his labor is finished. Idha balagal ma'u kullatain, lam yahmil al-khabath. Dito naman Joseph pa rin. When water amounts to jar falls, it does not carry felt. Ang kulla, yung banga. Kullatain, dalawang banga. Dito sa pangatlo, pangkaraniwan, na ang protasis ay imperative. At ang apodosis naman ay Joseph. Halimbawa, erham turham. Have mercy and you will be shown mercy. Maawa ka, kaawaan ka. Adkuroni adkurkom. Remember me, I will remember you. Alahanin mo ako, alalahanin kita. Dito tayo sa apodosis na fa. Ang fa na apodosis, mayroon itong mga kondisyon. Una, kapag ka nominal sentence, halimbawa, en fa'alta dhalika, fa anta zalimun. Ito nominal sentence. Subject, anta. Zalimun. Kaya kinakailangan ang fa. If you do that, you are unjust. Yun ang nominal. You are unjust. Pangalawa, kung ang apodosis ay pautos, imperative, or hortatory. Hortatory, sa Arabic, pautos pa rin yun. In taf'ala dhalika, fakhroj. Yan, utos. Fakhroj minal madinati. If you do that, then leave the city. In yaf'al dhalika, falyakhroj minal madinati. If he does, then let him leave the city. When an initial verb and the apodosis is preceded by sa, saufa, kad, at ang negative particle na lan, ito ay future negative na kailanman hindi mangyayari ang
hindi mangyayari ang action. Yun ang lan. Ito yung mga tanda na kailangan gamitan mo ng fa ang apodosis. Intakporo pa. Sa. Yung sa. Tanda na future. Paglilinaw na future. Pasatakolo komunaro. If you disbelieve, hellfire will consume you. Sunod. In taf'al dhalika, falan yaghfirallahu laka. If you do that, God will never forgive you. In lam yakun salihan, faqad kana abuhu zaliman min qablihi. Qad naman, kaya pa. When apodosis is explicit past, kapag ang apodosis, malinaw na past tense, ginagamitan siya ng katulong na verb na kana, at madalas na ginagamitan siya ng kad. In kunta kad, tingnan niyo, in kunta kad fa'alta dhalika fa'zalamta. Fa'zalamta. Dito, palaging past. If you do that, you were unjust. In kana kamiso qudda min qubulin fasadakat. If his shirt has been torn from the front, then she has told the truth. Ang buod ng real conditional sentence, ang protasis na ida at enclose na susundan siya ng madi o kaya mudari na Joseph, mudari din o kaya Joseph ang apodosis. Ang protasis naman na ida at saka enclose, susundan ng madi at saka mudari na Joseph, kailangan ang apodosis ay fa, magsisimula sa fa, susundan siya kapag sinusundan siya ng nominal clause, yung nominal sentence, o kaya pautos, o kaya yung hortatory na li, susundan siya ng mudari na Joseph, o kaya lan, negative future, kad, ito yung malinaw na past tense. Tapos yung saufa at sa, ito yung pagdidiin o malinaw na future tense. Kailangan ang pa. Ngayon, lilipat tayo sa protasis na man. Sa man naman, ang man naman ito, ang rolling ng man na ito ay magkapareho lang. Magkapareho lang sa in at ida clause. Kaso nga lang dito, ang mga verb dito ay madi. Halimbawa, man kana lillahi, kana Allahu lahu. Whoever is for God, God is for him. Man qala, madi. Man qala la ilaha illallah, dakhala al-jannata. Anyone who says, there is no God but Allah, will enter paradise. Man lam yakun, ito, Joseph, lahu shaykhun, fa shaykhuhu syaitan. Whoever has no master, his master is the devil. Man baddala dinahu, faqtulu. Anyone who changes his religion, kill him. Man arada ay yanzura ila mayyitin yamshi ala al-ardi, falyanzur ila bani Abi Quhafa. Let anyone who wants to gaze upon a dead man walking upon the earth, look at Ibn Abi Quhafa. Man amana bin nujumi faqad kafara. Whoever believes in the stars has become an infidel. Dito tayo sa impossible conditional na law. Law ang ginagamit. Ang apodosis nito, karaniwan na sumusunod sa la. La, na nakatalakay na natin ang meaning ng la natin sa unahon nating mga lessons. Nang ibig ng la sa ating salita ay talaga, surely, tunay. Ibig sabihin, pagdidiin na to, na talagang sigurado, la, palaging madi ito. Protasis at apodosis ay palaging madi. Maging sa negative na ma. Law fa'alu dhalika, la. Kanya, la. Lakanu minadh-dhalimin. If they had done that, they would have been unjust. Law sya'a rabbuna, la. Ito na naman, la. Lama khalaqana. Ito yung
negative na gumamit ng ma. Lama khalaqana. If our Lord has so willed, He would not have created us. Law kunna nasma'u ma kunna kadarik. If we had listened, we wouldn't be like this. Dito na tayo sa ating mga pagsasanay. Give the passive. Halimbawa, katabaha, he wrote it. Kung mapansin ninyo, ang direct object dito na attached pronoun, it, ha, feminine siya. Feminine. Tingnan nyo mabuti ang halimbawa. Katabaha. Ngayon, ang ha yun ang direct object. Siya ngayon ang tatayong tagagawa ng aksyon pero passive voice. Kotibat. It was written. Yan ang halimbawa. At sundan lamang ninyo ang halimbawa ng exercise na yan. Pangalawa, read and translate. Dito na naman, medyo matatagalan tayo sa lesson na ito. Kinakailangan lang ninyong balik-balikan ang mga vocabularies na inyong namemorya at sikapin, lalong-lalo sa lesson na ito. Maraming mga vocabulary, memoryahin ninyong maigi. At itong exercise B na ito hanggang 17. Dito naman tayo sa C, translate into Arabic. Hanggang 8 yan. At dito tayo sa reading selection na sinabi ko sa inyo kanina sa mga vocabulary. Memoryahin ninyo ang ilang mga words dito na mga bagong mga words. Inshallah. At unti-unti nating mamemorya ang na vocabulary ng Quran nang sa gayon ating itong maunawaan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.